Magandang araw, Tito Makoy. Gagamitin ko ang pangalang Conrado. Isa po akong retired army. Ordinaryong army lang kasi high school lang naman ang natapos ko. Maswerte nga lang, Tito Makoy, na buhay ako hanggang sa magretiro. Hindi katulad ng karamihan sa mga kasabay kong pumasok sa serbisyo. Namatay ang karamihan sa kanila sa engkwentrong naganap at ang iba naman sa ambush. Lalaki ako, Tito Makoy, at walang duda yan. May mga apo na ako sa tuhod na malalaki na rin. Siya nga pala, hindi ako ang gumawa ng sulat sa iyo kundi ang apo ko kasi alam mo, Tito Makoy, nubinta na ako, hindi ko na alam ang paggamit ng computer. Nakikinig ako sa mga kwento ng channel mo at dito ko naisip na ibahagi ang aking kwento kasi sa mga napapakinggan kong kwento, sa iyo angkop na ipadala ito. Ang kwento na aking isasalaysay ay hindi tungkol sa akin kundi ito ay kwento tungkol sa nag-iisa kong anak na lalaki na gagamitan ko sa pangalang Rico. Tito Makoy, kaya ko naisipang ibahagi ang kwentong ito para magsilbing aral at babala sa mga ama na katulad ko na hindi matanggap ang pagkakaroon ng anak na bakla. At ito'y bilang paggamot na rin sa sugat na idinulot ko sa aking anak. Ang ganap na pagsisisi ko sa kamalian ko at ang buong pagtanggap ko ngayon kung ano man siya. Tito Makoy, buong buhay akong nagsisisi at hanggat buhay ako, hindi ako matitigil sa pagsisisi ko. Hanggang ngayon, Tito Makoy, ito pa rin ang aking pinagsisisihan. Yung mga nambubugbog sa anak, nambibitin ng patiwarik para hindi maging sirena. Yung ganoong klase ng ama, isa ako sa ganoong klase ng ama, Tito Makoy. Dumanas ng kalupitan ang aking nag-iisang anak na lalaki dahil sa pagiging malambot niya. Nag-umpisa ang kalbaryo ni Rico mula noong bata pa lang siya. Pag nakikita kong pumipilantik ang kamay niya at lalambot-lambot ang kilos, palo kaagad ng sanga ng kahoy, sinturon o kaya kahit na anong pamalo na mahawakan ko. Yan ang sakit ng katawan na inaabot niya sa akin. Palibasa, Tito Makoy, isa akong sundalo at siya naman ay kaisa-isa kong anak na lalaki. Gusto kong lumaki siya na matigas at matapang. Pinapangarap kong gayahin niya ang mga karamihang bagay na ginagawa ko at nakahiligan ko dahil nga nag-iisa siyang tagapagmana ng trono ko, ako bilang isang sundalo. Pero sadyang hindi talaga hilig ang mga bagay na dapat makahiligan ng lalaki. Maging sa paglalaro, mas madalas kalaro niya ang mga batang babae. Kaya naman mga larong pambabae ang alam niya. Sa bagay na ito, Tito Makoy, umiinit ang dugo ko. Tuwing nakikita ko siyang nakipaglalaro sa mga babae, sakit ng katawan kaagad ang inaabot niya. Kaya naman medyo nadala ang anak kong si Rico. Nakikipaglaro na lang siya sa mga batang babae pag nasa destino ako, wala ako sa bahay. At kung nagkakataon naman, na bigla ang pag-uwi ko, bigla ang pagdating ko sa bahay habang naglalaro sila ng mga kalaro niya. Ang mga kalaro na mismo ni Rico ang nagsasabi, "Rico, umalis ka na, paparating ang tatay mo. Masasaktan ka na naman yan." Kaya po, Tito Makoy, sibat kaagad ang anak ko. Ang asawa ko, Tito Makoy, laging nakakaaway ko tuwing pinapalo ko si Rico dahil sa pakikipaglaro sa mga batang babae. Madalas sinasabi ng asawa ko na basta walang ginagawang masama ang anak namin, hindi ko dapat sinasaktan. Tito Makoy, yan ang bagay na hindi ko kayang pabayaan lang. Kasi gusto ko siyang lumaki bilang tigasin, lalaki, hindi binabae. Siguro po, Tito Makoy, nakahalata ang anak ko na masyado ko siyang nasasaktan sa pamamalo. Kaya habang lumalaki siya, nagiging lalaki na rin ang kilos. At yun nga, Tito Makoy, naging lalaki siyang kumilos noong teenager na siya
na labis kong ikinatuwa. High school na siya noon, pati ang pagsasalita niya ay tigasin na rin ang tono. Sa wakas, lalaki na ang anak ko, sabi ko sa sarili ko, Tito Makoy. Pero sadyang takot sa akin si Rico kaya hindi kami nakakapag-usap. Ilang na ilang siya sa akin. Kung maiuutos ako o kaya may itinatanong, saka lang kami nag-uusap. Pero yung kaswal na pag-uusap tulad ng ibang mag-ama, wala kaming ganoon, Tito Makoy. Nang tumungtong siya ng third year sa high school, ako na mismo ang nagsabi sa kanya na mag-training bilang officer ng CAT sa paaralan nila. At bilang pagsunod niya sa akin ay ginawa niya ito na labis ko namang ikinatuwa. Naging battalion commander siya, Tito Makoy. Kaya kapag may activity sa paaralan nila at nasa bahay ako, wala ako sa destino, nanonood ako at tuwang-tuwa akong makita ang anak ko na sumisigaw sa seremonya. Lalaking lalaki ang boses. Wika ko sa sarili ko, Tito Makoy, may posibilidad itong maging sundalo rin na katulad ko. Naisip ko na rin na kung siswertehin, ipapasok ko siya sa PMA. Baka sakaling pumasa sa entrance exam, may anak akong magiging opisyal ng sandatahang lakas ng ating bansa. Siguro po, Tito Makoy, hindi mo ako masisisi kasi normal na pangarap ito ng isang amang katulad ko. Teenager na si Rico kaya hinahayaan ko rin siyang lumabas kasama ang mga kaibigan niya kung saan nila gustong pumunta. Minsan umuuwi ng bahay na lampas na sa oras ng uwian ng mga mag-aaral pero pinapabayaan ko lang. Bagamat hindi na siya nakakaranas ng palo at sapak mula sa akin, pero hindi ko maipagkakaila na ilang sa akin ang anak ko. Pwede kong sabihin na malayo ang loob niya sa akin. Minsan nga, Tito Makoy, ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkwentuhan kami, pero isang tanong, isang sagot lang palagi ang nangyayari. Pero Tito Makoy, masaya na rin ako kasi lalaking lalaki na siya kung kumilos. Sa totoo lang, Tito Makoy, naghihintay na rin akong makitang may kasama siyang nililigawan sa murang edad niya bilang teenager. Nadismaya ako, Tito Makoy, nang hindi siya kumuha ng PMA entrance exam. Tinanong ko si Rico kung bakit. Ang taging sagot niya sa akin ay hindi niya planong magsundalo. Anong gusto mong kunin? Nursing? Pikon na tanong ko sa kanya, Tito Makoy, na medyo mataas na naman ang boses ko kasi pikon na pikon ako. Hindi umimik si Rico. Narinig ng asawa ko ang galit at mataas na pananalita ko kaya lumapit siya at nagtatanong, "Ano na naman ang pinag-aawayan niyong mag-ama?" Tanong ng asawa ko. Itong anak mong magaling, ayaw pumasok sa PMA. Baka gusto niyang kunin nursing. Mag-midwifery na lang kaya siya. Wika ko, Tito Makoy, na painsulto kay Rico. Ano ka ba naman? Hayaan mo ang anak mo kung anong gustong kunin niya sa kolehiyo. Huwag mong diktahan kung ano ang kursong gusto niyang kunin. Wala tayong karapatan na diktahan siya sa nais niyang mangyari sa kanyang buhay, sa kanyang kinabukasan. Pagtatanggol ng asawa ko, Tito Makoy, kay Rico. At dahil dito, Tito Makoy, sa hindi niya pagpasok sa PMA, nanumbalik na naman muli ang init ng dugo ko kay Rico. Minsan, Tito Makoy, na destino ako sa isang lugar na malapit sa dagat. Medyo malapit lang sa bayan namin. Ako ang nakatakdang magbantay sa tabing dagat para kung sakaling may papalapit na mga kalaban, mga rebelde, ay makikita ko. Alam mo na, Tito Makoy, dekada 80 ay kasagsagan ng pakikipaglaban ng mga rebelde sa ating pamahalaan, sa gobyerno. At mula sa lugar na napipwestuhan ko, may natanaw akong mga kabataang nagdadatingan. Maiingay sila at nagkakatuwaan. Mukhang merong outing ang mga kabataan. Ang lugar kasi ay bukas sa publiko, walang cottage at walang resort. Kaya kung sino ang nagnanais na maligo sa dagat,
malayang nakakapunta rito. Kaya naman ang mga kabataan, nakikita ko na inilalagay sa isang sulok ang kanilang mga daladalang gamit at nagsiswimming na. Lingid sa kaalaman ko, Tito Makoy, nandoon pala sa grupo ang anak ko, si Rico. Nakita ko na lang ang anak ko noong hapon na natanaw ko mula sa kinauupuan ko na may kalayuan sa pampang ng dagat. Sigurado ako, Tito Makoy, siya yun kasi gamit ko ang teleskopyo. Naglalakad siya sa dalampasigan patungo sa isang sulok, kasabay ang isa pang lalaki na kasama rin nila sa grupo ng kabataan na nagkakatuwaan sa oras na iyon. Sinundan ko ng paningin ko silang dalawa gamit ang teleskopyo para malinaw, kaya hindi ako nagkakamali. At nang makarating sila sa likod ng isang malaking bato, hindi na sila nakikita ng kanilang mga kasama. Naghalikan sila at nagyakapan silang dalawa, Tito Makoy. Hindi nila alam na kitang-kita ko sila sa teleskopyo, kitang-kita ko ang kanilang ginagawa. Tito Makoy, para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Kitang-kita ko mismo na ang anak ko ay nakikipaglaplapan sa kapwa lalaki. Ibinaba ko ang teleskopyo, yumuko na lang ako at ayokong makita sila sa ganoong ginagawa. Alam mo, Tito Makoy, parang gusto ko nang kalabitin ang aking Armalite rifle. Dala ng galit ko sa pagkakakita ko sa anak ko na nakikipaghalikan sa kapwa lalaki. Kinabukasan, nagpaalam ako sa aking detachment commander na uuwi. Pinayagan naman ako, Tito Makoy. At pagdating ko sa bahay, sumisigaw kaagad ako. Rico! Rico! Nabigla ang asawa ko nang marinig ako. Conrado, ano ba yan? Kararating mo lang, bulyaw ka ng bulyaw dyan. Wika ng asawa ko. Yung anak mong walang hiya, yung anak mong bakla, nasaan? Bulyaw kong tanong, Tito Makoy. Bakit nga? Usisa pa rin ng asawa ko. Kahapon, kitang-kita ko mismo sa tabing dagat. Rico! Rico! Sigaw ko ulit, Tito Makoy. Natakot siguro ang anak ko kaya lumabas siya sa kanyang silid. At nang makita ko ay kaagad kong sinuntok sa mukha ng malakas. Bagay na halos mabuwal siya paatras. At sinundan ko kaagad ito ng isang malakas na sapak sa kanyang mukha, kasabay na rin ang suntok sa tiyan. Tapos isang malakas na tadyak ang ibinigay ko ulit sa kanya. Naging dahilan, Tito Makoy, para dumugo ang kanyang bibig. At ang malakas na tadyak ko ay siyang nagpasubsob sa kanya sa upuan. Kaya nagkaroon ng hiwa sa noo nang tumama ito sa upuan. Nang makita ng asawa kong duguan si Rico ay naalarma ito at pumagitna na sa amin. Conrado, tama na yan! Tama na yan! Sigaw ng asawa ko. Lumapit na rin ang dalawa ko pang anak na babae para awatin ako, Tito Makoy. Ayokong makita yung pagmumukha ng baklang yan. Kung ayaw mong masiktan na bakla ka, lumayas ka rito, huwag kang magpapakita sa akin. Wala akong anak na lalaki. Wala akong anak na nakikipag-ispadahan sa kapareho lalaki. Sigaw ko, Tito Makoy, na galit na galit. Ang asawa ko, Tito Makoy, masyadong nababahala sa patuloy na pag-agos ng dugo mula sa mukha ni Rico. Maswerte nga, Tito Makoy, at hindi siya nalagasan ng ngipin dahil sa lakas ng sampal at suntok ko sa mukha niya. Tito Makoy, binata na si Rico. Sa pambubugbog ko sa kanya, kahit na sa pamamalo noong bata pa lang siya, ni minsan ay naringgan ko siya ng isang salita. Laging hindi siya umiimik at hindi ko rin siya nakikitaan ng pag-iyak, lalong-lalo na ngayong binata na. Tahimik lang siya, Tito Makoy. Parang may malalim na nasa isip. Hindi ko alam kung ano ang iniisip at wala akong pakialam. Basta ang sa akin ay dapat maging lalaki siya.
Pagkatapos na makompronta ko ang anak ko, bumalik na ako sa kampo namin na mainit pa rin ang dugo. At makalipas ang 1 linggo, pumunta naman si Lina, ang asawa ko, sa kampo namin at balisang-balisa Tito Makoy. Kasi ilang araw na raw na wala si Rico, hindi umuwi at hindi nila alam kung saan nagpunta. Hayaan mo, babalik din yun pag nagutom sa daan. Pero huwag talaga siyang magpapakita sa akin. Kaya huwag niyong hanapin, babalik yun pag nagutom, tingnan lang natin. Wika ko sa asawa ko. Dahil sa aking pananalita, Tito Makoy, umiyak sa harapan ko ang asawa ko. Alam mo na, isa siyang ina. At makalipas nga ang 2 linggo, umuwi ako sa bahay namin. Wala pa rin si Rico, hindi pa umuwi. Napansin ko rin na lahat na gamit niya ay nawawala, lalong-lalo na ang mga papeles ukol sa kanyang pagkatao. Ako naman, Tito Makoy, palibhasa matigas pa rin. Ayaw ko siyang makita. Hindi ako nababahala sa hindi niya pag-uwi. Hanggang sa sumapit ang mahigit na 5 taon, wala na kaming nabalitaan kay Rico. Ang asawa ko medyo nasanay nang wala ang anak ko, kaya hindi na ito gaanong nag-iiyak, pero nababakas ko pa rin sa kanyang pagmumukha ang pangungulila sa anak namin. Isang araw, pumunta sa bahay si Lydia. Ito'y kabarangay namin at malayong kamag-anak, Tito Makoy. Mang Conrado, Aling Lina, magandang araw po. Ay, ikaw pala, Lydia, tuloy ka, halika. Wika naming mag-asawa, Tito Makoy. Ay nako, meron po akong magandang balita sa inyo. Wika ni Lydia. Ano yon? Tanong ng asawa ko, Tito Makoy. Heto po, kunin nyo itong sobre. Sabi niya 3,000 raw ang laman niyan. Pakibilang na lang po, tingnan nyo po at pakibilang ang halaga. Ay, ano ito, ang laki, at kanino galing? Tanong ulit ng asawa ko. Tito Makoy, alam mo na noong dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, ang 3,000 ay napakalaking halaga na. Alam nyo po, kararating ko lang kanina mula Maynila at nagkita kami ni Rico sa hindi inaasahang pagkakataon. Masayang pagbabalita ni Lydia. Ay talaga? Tanong ng asawa ko na naaninag ko ang saya sa kanyang mukha. Oh, kumusta siya? Saan siya ngayon? Saan siya nakatira? Pag-uusisa ulit ng asawa ko. Ano, nakabistida na ba? Tanong ko kay Lydia. Sa pagtatanong kong ito, Tito Makoy, tiningnan ako ng matalim ng asawa ko. Mang Conrado naman, bakit siya magbibistida? Mawalang galang po, alam mo po, dapat sa ibang tao ko naririnig ang ganyang salita, hindi sa inyo mismo na magulang. Inis rin na pahayag sa akin ni Lydia. Malay ko ba, baka babae na? Pang-iinis ko pa ulit, Tito Makoy, habang matalim pa rin ang tingin sa akin ng asawa ko. Nako, Aling Lina, Mang Conrado, makisig na makisig si Rico. Wika ni Lydia. Kumusta raw siya? Pag-uusisa ulit ng asawa ko. Medyo po payat siya ngayon, pero ang sabi niya, nakakabawi na raw siya sa kanyang katawan. Nakagraduate na pala siya ng college, kaya tumataba na siya paunti-unti. Ang sabi niya sa akin. Hindi raw tulad noon, kasi halos wala siyang tulog, kasi trabaho maghapon, aral sa gabi, kaya payat na payat siya noon. Pagkikwento pa ni Lydia. Saan nga siya nakatira ngayon? Pag-uusisa ng asawa ko kasi gusto niyang malaman kung nasaan ang anak namin. Nako, iyan po ang hindi ko masasabi sa inyo kasi hindi niya sinabi sa akin kung saan siya nakatira. Kahit po anong pilit kong tanong sa kanya, ayaw talagang sabihin. Basta po nang magkita kami habang nasa Cubao ako ay nagkwentuhan kami ng matagal. Tapos, inabot niya sa akin yung pera. Sa iyo ko raw, Aling Lina, iabot ang pera kasi kung kay Mang Conrado, baka raw Mang Conrado sunugin mo lang sa kalan pag nalaman mong galing sa kanya. Ayaw niya ring sabihin kung ano ang pangalan ng kanyang pinagtatrabahuhan. At ayaw niyang ipaalam sa akin ang kanyang lugar. Nang tanungin ko rin siya kung uuwi siya, alam niyo po ba ang sagot sa akin? Ang pag-uwi raw ay katanungan din sa kanya
kung kailangan niya pang umuwi o hindi na. At noong nagpaalam siya sa akin, sumakay siya ng bus. Hanggang doon na lang po ang kwentuhan namin. Hindi ko na alam at wala na akong iba pang impormasyon na nakuha mula sa kanya. Dahil sa pagkikwento ni Lydia, Tito Makoy, at nalaman na ayaw talagang ipaalam ng anak namin ang kanyang lugar, dito umiyak na naman muli ang asawa ko. Maging ako rin, Tito Makoy, sa unang pagkakataon parang biglang pakiramdam ko ay may sumakal sa akin. Anak ko nga talaga si Rico, Tito Makoy, kaya nangungulila na rin ako sa pagkakataong ito. Medyo matagal na kasi, Tito Makoy, na hindi ko siya nakikita. At hindi ko rin siya masisisi kung ganoon ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, Tito Makoy, nagkasya na lang kaming mag-asawa sa paghihintay na baka sakaling umuwi ang anak namin anumang oras. Patuloy kaming naghihintay, Tito Makoy. Lumipas ulit ang mahigit 5 taon, wala na kaming nakabalitaan tungkol kay Rico. Nagretiro na rin ako, Tito Makoy, sa serbisyo, kaya sa bahay na lang ako at nagsasaka sa kapirasong lupa sa bukirin namin bilang libangan ko, at dito ko na rin kinukuha ang dagdag kabuhayan namin. Alam mo na, Tito Makoy, maliit lang naman kasi ang pensyon ko bilang isa lang ordinaryong sundalo. Taong 1995, may sasakyang pumarada sa harap ng bahay namin. Nagulat kami ng asawa ko. May lumabas na isang lalaki, mukhang may kaya at mukhang galing sa ibang bansa kasi nakita ko ang itsura at kulay ng kanyang balat, ibang-iba kaysa sa atin. Magandang araw po, wika ng lalaki. Dito po ba nakatira sina Mr. and Mrs. Conrado de la Trinidad? Tanong ng lalaki. Ay opo, ako po yun. Bakit po? Wika at tanong ko, Tito Makoy. Ako po si Marlon, kaibigan po ni Rico. Pagpapakilala niya sa amin. Medyo, Tito Makoy, kinabahan kami ng asawa ko. Halika Marlon, pasok ka sa bahay. Tugon ko naman sa kanya. Ano po bang nangyari sa anak ko? Meron ba? Tanong ng asawa ko noong nasa loob na kami ng aming bahay. Ay nako, wag po kayong mag-alala, wala po, wika ni Marlon. Katunayan po niyan ay pumarito ako para ibigay sa inyo itong passbook ng isang bank account. Inopen raw ito ni Rico para sa inyo na medyo matagal na raw, ilang taon na. At meron na rin po yung laman, buwan-buwan po ay magpapadala siya at dito sa account na ito ihuhulog niya ang pera. Kaya ang gagawin niyo po, pupunta lang kayo sa bangko para i-update kung meron nang pumasok na pera sa account. At kung meron na, kunin nyo raw po at gastusin nyo sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo. Wika ni Marlon sa amin, Tito Makoy. Biglang nagliwanag ang mukha ng asawa ko pero daglian lang. Ay, nasan pala siya ngayon? Tanong ng asawa ko. Naku po, kasalukuyan po siyang nasa Amerika nagtatrabaho bilang program analyst. Alam niyo po, galing po kasi akong Amerika at doon rin ako nagtatrabaho, doon namamalagi. Ngayon po, nakabakasyon ako at hito nga dumalaw ako sa inyo dahil dito sa pinagbilin sa akin ni Rico. Tito Makoy, lumuwa ang mata ng asawa ko sa narinig. Nasa Amerika na pala ang anak namin. Ay, kumusta siya at paano kaya namin siya makakausap? Matagal na kaming nangungulila sa kanya, wika ng asawa ko. Naku po, yan po ang hindi ko masasagot at kabilin-bilinan niyang huwag kong sasabihin sa inyo ang kanyang address sa tati. Maging ang kanyang telepono, kabilin-bilinan niya rin na huwag kong ibibigay. Naku, baka naman pwede kasi gusto ko siyang makausap. Pagmamakaawa ng asawa ko, Tito Makoy. Aling Lina, Mang Conrado, naiintindihan ko po kayo. Maging kung ako ang nasa kalagayan nyo, ganyan din ang gagawin ko, mamimilit ako. Kaso po, hindi ko po pwedeng sirain ang tiwala ni Rico. Kasi, kung sisirain ko ang kanyang tiwala, kanino pa siya magtitiwala? Wika ni Marlon. Alam nyo po, kaibigan ako ni Rico. Pero,
Hindi po kami magjowa, baka po Mang Conrado kung ano ang isipin nyo. Para akong sinuntok Tito Makoy sa tinuring ni Marlon. Kasi ngayon ko tuluyang nakikita ang aking kamalian. Naku Marlon, huwag kang mag-alala. Ipalagay pa nating may relasyon kayo ng anak ko. Wala akong nakikitang problema. Sigurado po kayo Mang Conrado. Kasi matalik kaming magkaibigan ni Rico kaya alam ko ang buhay niya. Pero meron siyang hindi ikinikwento sa akin Mang Conrado. At ito rin ang isang malaking katanungan sa isip ko. Wika ni Marlon sa akin, Tito Makoy. Marlon, baka pwedeng huwag ka na munang umalis, magkwentuhan muna tayo. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa anak namin at saka dito ka na rin mananghali. Alam mo, pagluluto ka namin ng sariwang gulay mula mismo sa taniman. Sabad ng asawa ko sa usapan namin ni Marlon. Ay sige po, gusto ko po yan Aling Lina. Total po meron naman akong sariling sasakyan kaya walang problema kahit anong oras ako umalis. Tugon sa amin ni Marlon. Tito Makoy, habang abala sa paghahanda ng pagkain ang mga anak kong babae, naitanong ni Marlon sa akin kung bakit ganoon na lang ang pagiging malayo ng loob ni Rico dito sa bahay, lalong-lalo na sa akin. Kaya Tito Makoy, ikwinento ko na rin kay Marlon ang buong katotohanan. Ay nako Mang Conrado, kaya naman pala gano'n na lang ang pakaayaw ni Rico na umuwi at gano'n na lang ang pakaayaw niya na ipaalam sa inyo kung nasaan siya. Wika ni Marlon pagkatapos kong maikwento sa kanya ang lahat. Alam niyo po Mang Conrado, walang sekreto sa akin si Rico, pati na ang kanyang pagkatao. Alam ko, lalaki na naa-attract sa kapwa lalaki pero hindi po siya malandi at hindi siya yung tipong kaladkarin at hindi siya yung basta-basta sumasabit kani-kanino. Kaya wala sa akin kung ano ang kanyang pagkatao o kasarian. Alam niyo po, disente ang anak niyo. Di niyo lang kasi natanggap kung ano ang kanyang pagkatao. Dagdag pa ni Marlon sa akin, Tito Makoy. Alam niyo po Mang Conrado, mabuting kaibigan, matinong kausap, matatag, masayahin ang iyong anak. Pero alam kong meron siyang tinatagong kalungkutan. Ngayon, alam ko na po ang kabuuan ng kanyang buhay. Paglalahad ni Marlon, Tito Makoy. Sa kwento na iyon ni Marlon, Tito Makoy, hindi na naitago ng asawa ko ang pangungulila kay Rico at umiiyak ito habang nagkikwentuhan kaming tatlo. Marlon, pagbalik mo dun sa Amerika, pakisabi mo sa anak ko na pinagsisisihan ko na ang mga ginawa ko sa kanya. Gusto ko na siyang makita. Pakiusap Marlon, pakisabi mo sa kanya. Yan po ang wika ko kay Marlon na hindi ko rin mapigilan ang pagluha ko, Tito Makoy. Ay, asahan niyo po Mang Conrado at Aling Lina. Sasabihin ko lahat kay Rico. Paniniguro ni Marlon, Tito Makoy. Masaya kahit papaano. Ang pagdalaw ni Marlon ay nagdulot sa amin ng kapanatagan ng loob at kasiyahan kasi alam namin na nasa mabuting kalagayan ang aming anak. Hanggang sa kinakailangan niya nang umalis, Tito Makoy. At dala na siguro ng pangungulilang labis namin kay Rico, habang papalayo ang sasakyan ni Marlon, patuloy naming tinatanaw ito ng asawa ko hanggang sa mawala na ito sa aming paningin. Ang pagdalaw na iyon ni Marlon ay nagdulot sa amin ng bagong pag-asa na babalik at makikita rin namin ang aming anak balang araw. Pero Tito Makoy, aaminin ko, sa pagbabalik niya, hindi ko alam kung paano ako haharap sa anak ko. Mula noon, Tito Makoy, regular naming natatanggap sa bangko ang mga pinapadalang pera ni Rico. Rico, maganda ang trabaho at kalagayan ng anak ko kaya ang buwanang padala niya sa amin ay sobrang-sobra sa pangangailangan naming mag-asawa. Kaya malaki ang naitatabi namin sa buwan-buwan niyang pinapadala. At bilang pambawi kay Rico, sininop namin ng husto ang pera. Nagpatayo kami ng bagong bahay buhat sa kanyang padala buwan-buwan. Malaki, Tito Makoy, at magara.
Sa kanya namin ipinangalan ito bilang sorpresa sa kanyang pag-uwi. At nakalipas ang 2 taon, natapos ang bahay, pati ang mga gamit sa loob ay kumpleto na. Napagkasunduan naming mag-asawa na pag-uwi ni Rico gagawin ang house blessing bilang sorpresa sa kanya. Isang araw may dumating na namang sasakyan sa bahay at nang bumaba ang mga sakay dito, 2 lalaki at 1 babae. "Magandang araw po," wika ng babae. "Magandang araw din," sagot ng asawa ko. Hindi ko gaanong matandaan, Tito Makoy, kung anong tanggapan ng pamahalaan sila galing. Department of Foreign Affairs, POAA or OWA. Basta alam ko, isang tanggapan ng pamahalaan. "Kayo po ba si Mr. and Mrs. Conrado de la Trinidad?" tanong ng babae. "Opo, kami po," sagot ko, Tito Makoy. "Meron po ba kayong anak na kasama?" "Tatay, yung anak niyo po ang gusto kong makausap," wika ng babae. Nagtaka ako, Tito Makoy, sa kanyang sinabi. Baka akala niya siguro dahil sa matanda na kami ay hindi na namin kayang intindihin kung ano ang sasabihin niya at pag-uusapan. Ganun pa man, sinunod ko siya kaya tinawag ko si Veronica, ang panganay kong anak na nasa katabing bahay rin lang. Nang tawagin ko si Veronica, ang babaeng kausap ko ay kusang lumipat na sa bahay ng anak ko. Pumasok sila sa loob kaya hindi ko na alam kung ano ang pinag-uusapan. Nang lumabas sila ay nakita kong umiiyak si Veronica. Tinanong ko siya pero hindi pa rin nagsasalita. Ang babaeng kausap ni Veronica at kumausap sa amin ay dali-daling inutusan ang 2 niyang kasamahan na bumili raw ng soft drinks at yelo para meron kaming malamig na mainom. At habang umiinom kami, Tito Makoy, kung ano-ano na lang ang binubuksang usapan ng babae. Wari ko'y gusto niyang malibang kaming mag-asawa. Pagkatapos naming uminom, medyo talaga napawi ang init kaya naging relax kaming 2. Kaming lahat na magkakaharap. Nang makita ni Veronica na kampante na kaming mag-asawa, nagsalita na siya. "Ma, Pa, si Rico raw baka makita na natin sa susunod na linggo." Yan ang wika ng anak ko. Natuwa kaming mag-asawa, Tito Makoy, sa balita. Napangiti ang asawa ko. Pero Tito Makoy, ang ipinagtataka ko ay patuloy sa pag-iyak si Veronica. Kaya lang sa kabilang banda inisip ko na lang na baka naiiyak ito dahil sa tuwa. Pero Tito Makoy, talagang hindi ako mapakali. Parang iba ang pakiramdam ko. Maging ang asawa ko noong gabi na kami nalang 2, ganun din pala ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, ang asawa ko ay hindi na magkaugaga sa pag-aayos ng magiging silid ni Rico. Dumating si Veronica kasama ang 2 nakababata kong kapatid. Medyo naninibago ako kasi matagal nang hindi nagagawi ang mga kapatid ko kahit pa parehong barangay kami nakatira. Bakit ngayon magkasabay pa ang 2? Tapos dumating rin ang isang kapatid ng asawa ko, ang bayaw ko. Lahat sila hindi umiimik. Ano ba talaga ito? Sa loob-loob ko, Tito Makoy. Sinabihan ni Veronica ang asawa ko na tumigil sa pag-aayos at pagpapagod, magpahinga na lang raw. Ang asawa ko naman ay hindi nagpapatinag sa pag-aayos kasi dapat raw maayos ang kabahayan, malinis ang silid, maganda ang buong bahay pagdating ni Rico. Biglang nagalit ang anak ko pero umiiyak. "Ma, tigilan mo na yung pagpapagod, magpahinga na po kayo, halik kayo rito," sabi ni Veronica. "Hindi anak, kailangan kong ayusin ito para maganda at malinis ang bahay pagdating ni Rico. Dapat maganda kasi matagal siyang hindi nakauwi. Dapat ang uuwian niya malinis at maganda," tugon ng asawa ko. Medyo, Tito Makoy, na inis na ang anak ko kaya linapitan na ang asawa ko at inakay ito papunta sa terasa ng bagong bahay kung saan kami ng mga kapatid ko at bayaw ko nakaupo. Pinaupo ni Veronica ang nanay niya, tapos umiiyak na nagsasalita. "Mama, Papa,
Si Rico hindi uuwi. Iuuwi siya. Nanlaki ang mga mata ko, Tito Makoy, sa narinig ko. Kasi alam mo na, Tito Makoy, magkaiba ang uuwi at iuuwi. Teka, Veronica anak, linawin mo nga ang ibig mong sabihin. Tanong ko sa anak ko habang kinakabahan ako ng husto, Tito Makoy. Mama, Papa, patay si Rico. Nasyak ang asawa ko, Tito Makoy. Nabuwal siya sa narinig at nawalan ng malay. Wala akong nagawa, Tito Makoy, kung di yumuko at sa pinakaunang pagkakataon rin, Tito Makoy, sa harap ng mga kapatid ko at harap ng pamilya ko, umiiyak ako, Tito Makoy. Di ko alam kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang gagawin ko. Nang makabawi ako ng lakas, Tito Makoy, ipinagpatuloy ni Veronica ang paglalahad sa nangyari. Ang nakarating sa aming balita, isa palang kawani sa tanggapan ni Rico ang nasiraan ng pag-iisip. Kaya nagdesisyon ang pamunuan nito na tanggalin siya sa trabaho at inirekomendang dalhin sa mental hospital para sa psychiatric medication. Pero noong araw na tinanggal ang naturang kawani, ay bumalik ito sa opisina, may dalang baril, nagpaulan ng bala sa loob ng tanggapan. Kasama ang anak ko sa mga tinamaan at nasawi sa pangyayari. Sa puntong ito, Tito Makoy, tuluyan ng gumuho ang pag-asa namin na makita si Rico. Wala na, naglaho na, Tito Makoy. Dumating ang araw na kinatatakutan ko at ang araw na ayaw kong dumating, Tito Makoy. May mga sasakyan ngayong nakaparada sa tapat ng bahay namin at isang sasakyan ng punerarya. Sila ang nagdala kay Rico pauwi. Tito Makoy, hindi ko magawang makipag-usap kahit kanino. Nasa isang sulok lang ako, dumadaloy ang luha sa mga mata ko habang nakikita kong inilalabas mula sa sasakyan ang kahon kung saan nakalagay ang labi ng anak ko. Ang asawa ko, Tito Makoy, walang tigil sa kasisisigaw habang umiiyak. Inaalalayan naman siya ng dalawa ko pang anak na babae. Alam mo, Tito Makoy, marami ang nakikipag-usap sa akin pero wala akong naririnig. Hindi ko nakikita kung sino-sino ang mga nandito sa bahay. Wala ako ngayon sa tamang hulog, Tito Makoy. At nang maayos na ang lahat-lahat, nailabas na ang ataol ni Rico at nailagay na ito sa tamang lalagyan. Dahan-dahan akong pumunta sa kabaong ng anak ko para masulyapan siya kahit na nasa loob na siya ng kahon. Sa huling pagkakataon man lang, Tito Makoy. Pero Tito Makoy, parang kinakain ako ng hiya. Parang hindi ko kayang humarap sa anak ko, Tito Makoy. Lalong-lalo na nang tumambad sa akin ang mahabang pilat sa kanyang noo. Tanda ng sugat na tinamo niya noong huli ko siyang pagbuhatan ng kamay. Ang huling pananakit ko sa anak ko. At ang mahabang guhit nito sa kaliwang ibaba ng kanyang labi. Alam ko, Tito Makoy, ito ang mga tanda ng kalupitang dinanas ng anak ko mula sa mga kamay ko dahil sa pagiging binabae niya. Ngayon ko na, Tito Makoy, naiisip ko anong klaseng hirap ang dinanas niya noon. Noong umalis siya sa bahay, namuhay siyang mag-isa, walang kakampi, walang mahinga ng tulong, walang masandalan sa mga hirap na dinaranas. Kasi ako mismo ng kanyang ama, kanyang magulang na pwedeng takbuhan, pero ako ang unang kinatatakutan. Naging ganap na tao si Rico, hindi ko nasubaybayan at hindi ko kilala. Tito Makoy, gusto kong buksan ang kabaong para yakapin ang anak ko. Kahit na malamig na bangkay na, pero hindi ko magawa, Tito Makoy. Kasi natatalo ako ng hiya ko sa pagharap ko sa anak ko. Kahit pa malamig na siyang bangkay. Ulit-ulitin ko man ngayon humingi ng tawad, Tito Makoy. Hindi na niya maririnig. Wala na ang anak ko. Ang anak ko na pwede ko sanang ipagmalaki ngayon.
Tito Makoy, naway ang kwento ko tungkol sa aking anak ay magsilbing babala sa mga ama na nananakit sa anak nila dahil sa pagiging bakla. Huwag na huwag po nating gawin yon. At sinasabi ko na sa kanila na huwag na huwag nilang gagawin iyon kung ayaw nilang danasin ang dinaranas ko. Magulang tayo pero hindi pala natin pwedeng pilitin na baguhin kung anong direksyon ang gustong tahakin ng ating mga anak. Basta hindi sila nakakatapak ng ibang tao, wala silang nasasaktan, pabayaan natin. Huwag nating piliting baguhin ang kanilang pagkatao ayon sa ating kagustuhan. Hinuhusgahan na sila ng lipunan, ang anak nating bakla, dapat natin silang protektahan at kalingain. Hindi yung sa kamay pa natin sila makakaranas ng karahasan. Tito Makoy, matanda na ako, nasa takip siling na ng aking buhay. Ang asawa ko matagal na ring namayapa. Pero alam mo Tito Makoy, kahit na nasa takip siling na ako ng aking buhay, magpahanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang pagsisisi ko sa nagawa ko sa anak ko. Hindi ito mawawala, hindi nawawala at dadalhin ko ito habang nabubuhay pa ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento at sana nagustuhan rin ng iyong mga tagapakinig. Siya nga pala Tito Makoy, baka nagtataka kayo kasi ang tanda-tanda ko na, alam ko ang pag-YouTube. Nagagawa ko ito dahil sa tulong ng aking mga apo. At ginagawa ko ito bilang pambawi sa kasalanan ko sa anak ko, bilang parte ng aking paghingi ng paumanin at pagpapatawad sa anak ko kahit na wala na siya, kahit na nasa kabilang buhay na siya. Maraming salamat po Tatay Conrado sa pagbabahagi mo ng iyong kwento tungkol sa iyong anak. Nako, nahirapan akong magbasa sa huling bahagi nitong kwento mo kasi masyadong mabigat sa dibdib. Hindi ko inaasahang ganito kabigat ang istorya na iyong papadala dito sa huling bahagi. Kaya nahihirapan talaga akong magbasa. Hindi ko mabasa ang kwento ng normal tulad ng pagsasalita kong ito. Medyo talagang kinurot ako sa dibdib. Hindi lang kurot siguro, parang sinipa ako sa dibdib. Mabigat talaga. At nalulungkot ako sa nangyari. Pero Mang Conrado, tama po kayo na tayong mga magulang ay walang karapatang baguhin ang pagkatao ng ating anak. Wala tayong karapatang ipilit sa kanila kung ano ang gusto natin. Bagkus ay meron tayong tungkuling gumabay sa kanila at suportahan sila kung ano ang gusto nilang mangyari. At ang pagtanggap sa kanila kahit na ano pa ang kanilang pagkatao, babae, lalaki, binabae, bakla o kaya silahis, kailangan nating tanggapin. Tayo ang pamilya, kaya tayo ang inaasahang susuporta sa kanila sa gitna ng mapanghusgang mata ng lipunan. Tayo ang kanilang sandigan. Tayo ang kanilang inaasahang tatanggap sa kung anuman sila. Pero Tatay Conrado, ang maipapayo ko po sa inyo, ito po, base sa pagsasalaysay mo, huwag nyo pong isipin na masamang tatay kayo. Hindi kayo masama. Mabuti kayong ama, nagkamali nga lang sa pagtrato nyo sa inyong anak. Pero matagal mo nang pinagsisihan yan, nakita mo na ang iyong pagkakamali at abot langit ang iyong pagsisisi ngayon. Kaya ang maipapayo ko, medyo bawas-bawasan nyo na po ng kaunti ang paninisi nyo sa inyong sarili. Tungkol naman sa pagpapatawad ng anak nyo, marahil napatawad na kayo kasi nga nakita mo sa huling bahagi ng kanyang buhay, ibinigay niya sa inyong mag-asawa ang kaginhawahan ng buhay na dapat nyong ranasin bilang pasasalamat sa pagpapalaki nyo sa kanila. Kaya sigurado ako napatawad ka ni Rico, lalong-lalo na nang sabihin pa ni Marlon yung sabi mo sa kanya na pinagsisisihan mo na lahat ang ginawa mo sa iyong anak. Kaya sigurado ako napatawad na kayo ni Rico. Bawas-bawasan mo na po ang paninisi sa sarili mo. At ang ginagawa mong pagpapatulong sa mga apo mo para makapakinig sa YouTube, sa mga
ganitong istorya ng channel ko. Isa ring magandang healing process yan, pero sana sa pakakatapos mong makinig ng istorya, hindi ka babalik doon sa paninisi mo sa sarili mo. Alam ko na nagsisisi ka na, lampas langit na ang pagsisisi mo. Kaya tama lang po na unti-unti mo na ring gamutin ang sugat sa iyong puso. Ang sugat at kirot na nararamdaman mo ngayon dahil nga patuloy mong iniisip ang pagkakamaling nagawa mo noon kay Rico, ang nag-iisa mong anak na lalaki. Maraming salamat po Tatay Conrado, at sana lagi kayong malakas. Mga kaibigan, kung meron po kayong nais na ipadalang kwento, ibahagi dito sa aking channel, ipadala lang sa aking 2 email. Una ay ang titomarcos@yahoo.com at ang pangalawa ay titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.